Okay. Hello! Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating May 14, 2026 reading. Okay? Daily tarot card reading. Okay? Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign. Let me see. May Page of Sword. Oy. Three of Sword, Knight of Sword. Okay, puro sword. Ngayon, lagyan natin siya ng Oracle card. Water sign, Cancer, Scorpio, and then Pisces. Okay. Nako. Okay, binalik ko yung isa kasi dapat isa-isa lang. Isa-isa lang tayo, my dear. Huwag tayong kumuha ng masyadong maraming card para hindi nakaka-overwhelm yung kanyang energy. Ang daming card. Okay, ayun na. Okay. Okay, so na-analyze ko na siya. Umpisahan natin sa tarot card. Okay. So, may Page of Sword, Three of Sword, Knight of Sword. Alam mo, may dyan sa energy ng Knight of Sword, sa energy pala ng Page of Sword, ito yung energy, my dear, na parang stalking is more on, alam mo yung updated ka sa kanya, okay, updated ka sa kanya, alam mo kung ano yung nangyayari sa kanya, okay, is more on parang nag-a-update ka, okay, kumusta na kaya siya, ano nangyayari sa kanya, yung parang ganon. Ikaw mismo, water sign, yung naglalagay dun sa sitwasyon mo, because of curiosity, maybe because of curiosity, my dear, ha, maybe, kumusta na kaya siya, naka-move on na kaya siya, ano nangyayari sa kanya, anong ginagawa niya ngayon, because of curiosity, okay, yun ang nakukuha ko dito. Kaso, meron kang Three of Sword. So, anong nangyari dito, my dear, is more on kung ano yung nalaman mo, kung ano yung nakita mo, nagdulot sa'yo ng Three of Swords. So, sa araw na to, my dear, it's more on parang receiving a energy na magkokos ng pain, ng kirot sa yung puso, water sign. Sa energy ng Knight, parang hindi siya nagmamatch according dun sa gusto mong mangyari. Okay. Punta tayo sa Oracle card. Sabi dito, lost in the crowd, overwhelmed, external control, surrender. Actually, doon ako na-bothered sa surrender. Pakiramdam ko kasi dito, my dear, is more on kung ano tong bagay na pinipilit mo, possible na hindi na talaga siya magwo-work.
Sa energy ng it's too late, I move on and I don't wish to reconnect, somebody, my dear, is nakapag-move on na. Okay. Dito sa energy ng ribbon, if you will see, tingnan mo itsura ng babae. Sobrang lungkot niya. Ito yung typical, my dear, na parang pakiramdam na nandyan siya pero wala siya dyan. Alam mo, my dear, na yung presensya niya is hindi mo kasama. Okay, this is more on the energy, my dear, na merong tao na detached na siya sa'yo. Okay, ibig sabihin like naka-move on na siya. Possible na ang hirap niya ipaliwanag eh. Kasi yung energy niya, my dear water sign, is more on nasaktan ka because of hindi mo nagustuhan yung nakita mo. And sa scenario, ang nakukuha ko, my dear, is more on merong isang tao na posibleng nandiyan lang siya because of parang quick fix. Nandyan lang siya because of, alam mo yung parang panakip butas. Is either ginagawa kang panakip butas or nag-i-stay lang siya because of may reason. Is either parang may anak kasi kayo or may something or pero yung muling ibalik yung dating kayo o yung dating energy nyo parang hindi na ganun. Kung sino man tong tao na to, naka-move on na siya, my dear. Like, hindi ka na niya mahal. Kung sakali man, my dear, na dinadalaw ka niya or you're seeing each other or nandiyan siya, it's because of possible na naaawa siya or may something lang na nagko-connect sa inyo but hindi na kayo kagaya nung dati. For some of you is you wish na sana maging kami ulit. Like, maibalik yung dating kami. Pero paano yun if yung kabila is not interested sa you anymore? Hindi na siya interested. It's just more on temporary. Yung energy niya is temporary. Like, pag tinawagan mo siya, darating siya. Pero hindi siya magi-stay. Yung energy niya is hindi fix. Hindi ka pwedeng sumandal. Hindi ka pwedeng humawak dun sa energy niya. Kasi, hindi ka naman talaga niya priority. Yun ang pinakamagandang words na i-describe doon, my dear. Hindi ka niya priority. So, sa pagsampa ng May 14, 2026, this is the time, my dear, na mararamdaman mo na parang panakip butas ka lang, hindi siya sa'yo, hindi ka na niya mahal, yung ganun na energy, my dear. And dito sa energy ng lost in the crowd, possible na maramdaman mo na hindi mo alam kung nasaan ka na. Possible din na maramdaman mo na paano ako ngayon? Saan ako mag-uumpisa? Possible water sign yung ganun. Ngayon na nakita na ng dalawang mga mata mo na itong tao na to is naka-move forward na. Like, masaya na siya sa buhay niya ngayon. Paano ka? So, nandun yung energy, my dear, na paano ako? Paano ka, water sign? So, yung akin lang, my dear, hindi to magiging madali. Pero once na nakita mo na parang wala ka ng existent sa isang tao, I think you should let go also. Maybe this is the time na bumitaw ka na ulit. Although yung pakiramdam is you're little bit lost, pero life must go on for you, my dear. Okay? Life must go on para sa'yo, ha?
It's too late, I move on. Alam mo dito sa energy na to, ito last na to ha, dito sa energy na to parang sinasabi sa'yo ng person na to na hindi na natin kayang maibalik yung dati. I'm sorry. Hindi na kita love. Sakit, 'di ba? Tapos nandun ka ngayon sa moment na, paano ko? Anong gagawin ko? 'Di ba? So, my dear water sign, ito ang nasagap natin na energy para sa yung May 14, 2026. I hope and pray, my dear, na nakatulong itong reading na ito. And maraming salamat po.